16. Maganda po na meron kayong Bible para meron kayong basahin. Ibasahin po natin dito sa verse number 19 hanggang verse 31. Luke chapter 16, verse 19 hanggang 31 po. So basahin po natin. Ready? Begin. There was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate, full of sores, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And in hell he lifted up his eyes, being in torments, and seeth Abraham's afar off, and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that thou in the like times receivest thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. And beside all this, between us and you, there is a great gulf fixed, so that they which would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us that would come from thence. Then he said, I pray thee, therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house, for I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Abraham said unto him, They have Moses and the prophets, let them hear them. And he said, Nay, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. And he said unto him, If they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead. Yan po ang ating binasa sa Luke chapter 16, verse 19 to 31. Makakarinig po tayo ng salita ng pag-alala. Kung sino po ang nais magsalita tungkol sa buhay ng ating kapatid na Lubita, ay pagbigay ng nagiging sa ilang pag-alala sa kanya. Ginawa. Buhay. Pwede po kayong kumulong dito. Pagbigay tayo ng kanyang nagsaat para sa kanya.
Magandang gabi po sa lahat. Ako po si Sister Lovely, asawa ko rin po sa Alan. Salamat sa Panginoon na nandito po ako ngayon. First time po nakarating po sa inyong lugar. Yung sa buhay ni Nanay Levy, alam niyo po ay nakasama po namin siya for how many years po doon sa aming bahay-sambahan sa Faith Baptist Church sa Malanday, Marikina. No, na tinatawag po namin siyang Dorcas kasi siya po isang mananahin. So every time po na meron pong kailangan po sa pananahe, no? Si Nanay Levy po yung aming pong nakakasama. Siya po yung laging nananahin ng mga kortina ng church. At ito mga pong huli na mga lakas niya talagang every time talaga, minsan pag pumunta pa kami ng Divisoria, yan, nagkikita pa kami ng anak niya, si Titay, no? Para lang bumili ng mga kailangan po namin sa church. Siyempre, nung mga huling taon niya, no, na talagang nalungkot po kami na talagang kasi nga nagkakasakit na sila ng Levy, talagang hindi niya na kaya. So, mamimiss ko po talaga yung mga araw na nakakasama ko po siya. Kahit na minsan nakakaramdam na niya, basta paggalaan. Pupunta kami ng Divisoria, pabalik ng Marikina, talagang minsan kahit na pagod na, sasama pa parang talaga siya sa amin. Kaya sabi ko, Lord, ayoko mag-testimony ako sa atin ngayon. Actually, hindi ko po na-expect na ko ngayon kasi alam ko talaga mag-share lang po ng gospel sa Pasualan. Pero yun nga, salamat sa Panginoon na binigyan ako ng chance na makapag-share ng konting buhay namin ni Nanay Levy na nakasama po namin siya sa church, no? Nawalan po kami ng isang nanay doon na palagi ko pong asawa. Kung ayaw ko yun, naiiyak ako kasi talagang mamimiss ko si Nanay Levy. Siya yung pinakalanay ko doon. Aside from Nanay Ites, na tama po namin every dawn prayer. Ayun po. Kasi siya na talaga yung pinaka-close ko dahil the rest ko nung ibang mga kasama ko namin doon, mga hindi ganun, mababa po yung, kumbaga yung age nila, no? Middle age. Kasi ako parang ka-senior na rin ako. Kaya si Nanay Levy yung parang naging close ko kumpara po dun sa ibang pong mga nanay din na medyo bata po kasi mga nasa 30 to 40 pa lang sila. So si Nanay, ako nasa 50 na po ako mahigit. So parang si Nanay Levy yung pinaka-nanay ko doon. Kaya mamimiss ko po siya. Pero mas Panginoon kasi, alam ko po na nasa Panginoon na siya, no? Nasa langit na siya. Dahil dinanggap niya ang Panginoon, no? Alam ko, natiwala ko siya sa Panginoon, tinanggap niya ang Panginoon. At alam ko, isang araw, kahit nauna po siya sa amin, isang araw magkikita po kami sa langit. Kasi alam ko na tinanggap niya po ng buong puso ang Panginoon sa Kristo. So yun lang po yung may share po sa inyo na naging bahagi po siya ng Faith Baptist Church. Talagang mamimiss ko po siya ng gusto. At prayer ko lang po din na nawala man si Nanay Levy, alam ko meron po ipapalit ng Panginoon. So yun lang po. Salamat po sa Panginoon. Nagagabi po sa ating lahat. Ako po yung batang kapatid na ako sa Rizal. Simula po sa bat, bata pa ako. Sila na po yung parang naging nanay ko. Yung nag-aalaga sa amin. Nagbibigay ng aming kailangan. Lalo na po pagka sa damit. Siya po yung nagbibigay sa amin. Hanggang sa nag-asawa ako, mga anak ko, kasi wala ko siya anak yun. Siya rin po nag-provide pag kami mga problema kami. Ito, may sakit ang aming mga anak. Sasabihin niya pa, Dr. Wong, bibigyan kita ng pera. Kung babayaran mo, sige, pero hindi rin. Okay lang. Nung pa pong bago pa po akong mag-asawa, marami po akong nautang sa kanya. Tapos pag inisingin niya ako, hindi ako makabayad. Tapos hanggang sa hindi na niya ako siniyat, nakalimutan na niya. Tapos ito kung ang na siya, may hina na siya. Sabi ko, Sinse, ang dami mong ginawa sa buhay ko, pero hindi ko maibalik sa iyo. Sabi ko, Sinse, patawarin mo ako. Hanggang alagaan
hanggang kaya ko. Alam magtatagal ko siya maalagaan ko siya ng matagal, pero hindi na pala. Lagi niya akong tinatanong kung may pera ako. Huwag ko na siyang bigyan kasi mas kailangan ko ang pera. Sabi ko saan kaya ako ka binibigyan kasi meron ako. Pag wala ako, sasabihin ko sa'yo, bibigyan mo ako, diba? Sabi niya, oo, bibigyan kita lagi. Sabi niya, kailangan ko, kahit ko naalala sa kanya, yun na maging mabait siyang kapatid sa amin. Kahit itong huli, na inaaway na niya kami, isa lang nasa isip ko, marami siyang problema, marami siyang kinikimpin na sama ng loob sa buhay niya. Kaya sana Sanse, kasama ka ba naroon, masaya ka na, hindi namin pababayaan ang iyong anak. Salamat po. Ako po si Larissa. Puro anak. Diba? Ano to? Hindi ko alam paano to. Hindi ko alam yung mga susunod na araw. Sa lahat ng pinagdaanan ko natin kita kasama. Salamat kasi sa mga nag-aaral ako lahat ng uniform ko maayos. Lagi mo pinoprovide yan kahit ang hirap-hirap. Kahit hanggang ngayon, ako lagi mong iniisip. Sobra-sobra yung pagmamahal mo sa akin. Dati kala ako kulang kasi wala akong tatay. Pero kinampanan mo yun. Mag-isa, nanay at tatay. Maraming salamat sa lahat, ma. Sorry sa mga pagkukulang ko. Salamat sa lahat ng pag-iinti ng pagkukulang ko sa iyo. Wala kang ginawa kundi patawarin ako at suportahan sa mga bagay na gusto ko. Lagi mong iniisip na dapat di ako masasaktan. Lagi mo ko di pinapabayaan mo. Magigas kita, mahal. Mahal kita. Salamat. Yan na po natin ang ating sarili para makinig na mensahe ng buhay na gagaling sa atin ng ating Pastor Alan Batoy Patungan. Vic, magandang gabi po sa ating lahat. Ako nga po pala ay si Pastor Alan Patungan from Faith Baptist Church. Ako po ang naging pastor po ni Nanay Lady for how many years din po sa Malanday, Marikina. Siya po ay inuri ko rin pong nanay that time sa panahon na kung saan talaga nandun po yung ginampanay niya yung pagiging ano po na backup, supporting sa church. Siya po ay isang tither. Bibigay ng tithes and offering. Faithful po siya. Kasama namin siya sa Bible study. Kasama namin po siya sa visitation. May bahay. Na iba mga kapatiran doon po sa lugar po ng Malanday. So, nakakatungkot lang po na nauna siya sa atin, pero masaya naman po dahil nasa langit na po siya ngayon. Yun ang kagandahan po. No? May kalungkutan man tayo sa bawat isa sa atin dito, pero alam naman natin, siya po ay nandun na sa
ating Panginoon. Mas masaya na yung mas maganda na yung lugar niya na pinatunguhan niya dahil nandun na po siya sa karya ng Diyos. So thank God, no? So, ang nais ko pong i-share sa inyo sa gabi nito ay nandun sa binasa po natin sa Luke chapter 16. No? Ito pong pangyayari nito ay true life story ito sa buhay ng dalawang tao na ang pangalan ng isa ay si Lazarus, yung pulubi, no? At yung rich man. So, ang pinamagatan ko po siyang 5 senses, no? O 5 pandama. Yun po yung aking pamagat na ibinigay po dito, 5 pandama. Alam naman po natin yung 5 senses po natin, di ba? So, doon sa binasa po natin sa Luke chapter 9, no? Babasahin ko muli para malaman po ninyo na yung mayaman po at mahirap na si Lazarus, magkaiba ang pinuntahan ng kanilang kaluluwa. Ayon po ay may kaluluwa. Ang tao po ay may kaluluwa, katawan, at espiritu. Pag namatay po tayo, tulad ni nanay, namatay po siya, yung kanyang espiritu babalik sa Diyos. Yun yung breath na hininga ng Panginoon sa tao. Nung nilikha niya si Adan at si Eva sa Genesis. No? So, ibig sabihin, nung siya po ay nang namatay si Nanay Levi, nawala na po yung espiritu niya, umalis, pumunta sa Panginoon. Ngayon yung kaluluwa, yun yung merong destiny. May pinatunguhan. At dalawa lamang po ang papatunguhan ng ating kaluluwa. Either sa langit o sa impyerno. Ngayon, paano mapupunta sa langit yung kaluluwa? Pag tinanggap po ng tao at pinagtiwalaan si Jesucristo bilang sarili niyang tagapagligtas, pupunta yung kaluluwa sa Diyos sa langit. So, ganun po, kasimple lamang po ang paraan ng kaligtasan patungo sa langit. No? Tanggapin si Kristo at pagtiwalaan bilang Diyos at tagapagligtas ng ating kaluluwa. Para tayo mapunta sa langit. Katulad nga po ni Nanay Levi, ganun po ang kanyang ginawa. No? Tinanggap niya, sabi sa John 1:12, but as many as receive Him, to them give Him power to become the sons of God. Naging anak ng Diyos. So, para maging anak ka ng Diyos, no? Kasi dalawa lang nagmamayari sa tao, tanggapin mo si Kristo, pagtiwalaan mo siya, at magiging anak ka ng Diyos. Hindi na tayo magiging anak ni Satanas, magiging anak ka na ng Panginoong Diyos. At pupunta ka sa kanyang karyan. Saan yung karyan ng Diyos? Sa langit. Hindi naman sa impyerno ang karyan ng Diyos. Sa impyerno, si Satanas yung nasa impyerno sa ilalim ng lupa. Okay? So, yun ang ganda ng, ang sabi ng Bible, na ang karyan ng Diyos, maganda po. Doon ay pinakita na po ang kaharian ng Diyos kay John the Beloved. Kung babasahin niyo po ang Revelation, chapter 3 and 4, no? Makikita po natin, doon babasahin niyo po yun, si John the Beloved, pinakita na po sa kanya yung ganda ng langit. May nakakita na po kung gaano maganda na. At yun po ay si John the Beloved. Okay? At meron din naman po pinakita sa isang tao kung gaano kapangit ang impyerno. Yung rich man. Yun yung pag-aaralan natin ngayon. So, yun po, no? Babasahin ko muli. Sabi dito, there was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and dressed sumptuously. So, makikita natin, pag sinabing certain na binanggit ng Bible, ibig sabihin, totoong nangyari. Pag sinabing certain. No? Ito ay true to life story na nangyari. May isang mayaman. Sabi dito, which was clothed in purple and fine linen. Sa panahon po kasi noon, pagka ikaw ay nakasuot ng ube, no? Na damit, mamahalin na gano'n, no? Yun po ay palatandaan na ikaw ay mayaman. At sabi dito, was clothed in purple and fine linen. Ano yung fine linen? Yung kaakit-akit maganda. And dressed sumptuously, mamahalin.
No? So, mamahalin yung suot ng isang mayaman, maganda, kakit-akit, kulay ube, o purple, no? Siya po ay tinatawag na mayaman. Kaya sabi dito sa verse number 19 ng Luke chapter 16, "And there was a certain beggar named Lazarus." So, dalawang karakter ang makikita natin sa Bible. Yung mayaman at yung ulubi. No? Yung mayaman, hindi pinakilala yung kanyang pangalan. Pero yung mahirap, pinakilala. Sabi na natin, dito yung mahirap, si Lazarus. Dito naman si mayaman, si rich man. Now, magkaiba sila ng position sa buhay. Mahirap si Lazarus, mayaman si rich man. Okay? Para meron kayong idea. Dito si mahirap, dito si mayaman. So makita natin ano ang nangyari po dito sa verse 20. "And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid in his gate full of sores." So ibig sabihin mga kapatid, itong si Lazarus, meaning siya po ay may mga sugat sa kanyang katawan. Full of sores. No? Yun ang ibig sabihin po nung full of sores, mga sugat. At siya po ay naghihintay palagi doon sa pagkain ng mga natitira ng hari. No? Yung mga mumo. Yung mga pagkain na tira-tira po, no? At yun po ang kinakain niya. Verse 21, "And desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table," yun po yung sinabi ko, na hinihintay niya po yung mga natitirang pagkain sa mayaman para meron siyang makain sa kanyang pang-araw-araw, no? Kaya sinabi dito, "Moreover, the dogs came and licked his sores." So meron ng aso sa panahon noon, no? At ano ginagawa ng aso? Dinidilaan po niya yung sugat ni Lazarus. So ganun po, kasi alam niyo po, yung mga pulubi, di ba? Sa panahon ngayon, pagkain pulubi, mapapansin niyo maraming sugat, ha? Madumi ang katawan. So ang nangyayari, sa panahon yun, yung kanyang sugat, dinidilaan ng aso. Okay, verse 22, "And it came to pass that the beggar died." So, naunang namatay, yung pulubi. Okay? "And was carried by the angels into Abraham's bosom." Okay? So, namatay si mahirap at dinala ng anghel doon kay Abraham sa bosom. No? Doon tinatawag sa paradise. Yun yung paradise doon sa ilalim ng lupa. Sa panahon kasi, yung mga Old Testament, doon po nadadala. Wala pa doon sa third heaven. So, hindi pa kasi namamatay ang Panginoon sa Kristo sa panahon noon. Nung natapos ng namatay ang Panginoon sa Kristo, dinala po yung mga nasa paraiso, yung mga Old Testament saints, inuwa ng Panginoon, dinala doon sa third heaven. Malinaw po? So, yun ang ibig sabihin, nasa paraiso pa sila sa paradise bosom. So, madaling salita, mga kapatid, nang namatay po siya, dinala po siya doon sa ilalim ng lupa. Meron po kasi sa ilalim ng lupa na tinatawag na Abraham's bosom. Okay? So, lahat doon, nandun yung Old Testament, sila Abraham, Isaac, Jacob, lahat ng mga Old Testament saints. Okay? Doon pupunta sa Abraham's bosom. Okay? So, madaling salita, mga kapatid, nang namatay siya, nandun, dinala siya ng angel. Ano sumunod? "And was carried by the angels of Abraham's bosom, the rich man's also died." So, si mayaman naman ang sumunod na namatay. Pareho silang namatay. Nakagaya po ni Nanay Levi. Pero alam niyo po, nung namatay yung dalawa, magkaiba ng lugar. Yung mayaman napunta sa Abraham's bosom, itong mayaman na napunta sa hell, at yung mahirap napunta kay Abraham's bosom. Halina po, sabi dito, no? "And in hell he lift up his eyes, being in torments, and seeth Abraham's afar off, and Lazarus in his bosom." So, tayo yung mahirap, no? Halimbawa, ito na po yung Abraham's bosom, dinala po si mahirap, si Lazarus, doon sa Abraham's bosom, sa ilalim ng lupa. At yung mayaman, namatay naman, napunta saan? Sa impyerno. So, magkaiba po sila ng lugar. Kaya ang tao po, dalawa lang ang patutungan ng taong namatay. Kundi impyerno, yung tinatawag na langit.
Kasi yung Abrams Boston na yun, inakyat na yun ng Panginoon nung namatay ang Panginoon sa Kristo. No? Yun yung tinatawag na spirit in prison. Dinala ng Panginoon yun sa langit. Nung natapos na sinabi ng Panginoon, it is finished. Sinabi ng Panginoon sa krus. Kaya yung mga makikita po natin sa Matthew, yung mga espiritu umakyat papunta doon sa third heaven. Okay? So sa madaling salita, sa langit po yung mahirap si Lazarus. As sa madaling salita, yung mayaman napunta sa impyerno. So dalawa lamang po ang destiny ng kaluluwa natin. No? Nung namatay tayo, pag tayo namatay, yung katawan natin ibuburol, ililibing, kahit pisil-pisilin mo yan, wala nang mararamdaman. Yung ating espiritu, babalik sa Diyos, yun yung hininga, yung hininga ng Diyos kay Adam, yun yung breath, yun yung espiritu. Yung kaluluwa naman, merong lugar na pupuntahan, kundi langit o impyerno na pinatunguhan ng mayaman. Okay, malinaw po? So sa madaling salita, pag-aralan po natin, meron pong 5 senses dito na napunta po yung mayaman sa impyerno. Unang sense, no, yung andama, yung sense of smelling. Amoy. Alam niyo po ba sa impyerno may tinatawag na asopre o yung tinatawag na brimstone? Sinabi sa Revelation chapter 21 verse 8, kung kayo po ay may Bible, basahin niyo po, Revelation chapter 21, babasahin ko. Ang sabi po sa Bible, meron pong brimstone sa impyerno. Basahin niyo po, Revelation 21 verse 8. Ang sabi po ng Bible, no? Sabi po dito sa verse number 8 ng Revelation chapter 21 verse 8, but the fearful, yung mga matatakotin, and unbelieving, yung mga hindi nagtitiwala, and the abominable, yung mga karumal-duman, and murderers, yung mga mamamatay tao, and warmongers, yung mga prosti, no? Mababang lipad, no? Yan yung warmongers. And sorcerers, ano po yun? Yung mga manggagaway, mangkukulam, and idolaters, yung sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ano sabi pa? And all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone. Nakita niyo po sa Bible, brimstone. Yung brimstone, sinasabi ng yan po ay asopre. No? Which, sabi diyan, which is the second death. Kaya may pangalawang kamatayan po. Pag wala ka sa Panginoon, 2 beses kang mamamatay. Namatay ka na physical, namatay ka pa spiritual. Kaya may second death. Pero pagka naging anak ka ng Panginoon, 1 beses ka lang mamamatay. How about that, kapatid? No? 1 beses ka lang mamamatay pag anak ka ng Diyos. Kaya napakaganda dito, may sense of smell. No? May isang pandama na yung pang-amoy. Dahil sa impyerno, meron kang maamoy. At alam niyo po ang asopre, yan po ay mabaho. Pwede kang mamatay sa amoy na yan. No? Kaya kayo pumutok yung bulkan, yung asopre, no? Nagaling doon sa bulkan, yung po ay nakakasira ng baga, nakakasira ng ating pong head. Kaya nung pumutok po yun, makikita po natin, umabot po sa malalayang lugar at naging apektado ang kalusugan ng mga tao. Kaya yung brimstone o tinatawag na asopre, sense of smell. Kung inyong mababasa doon sa ating binasa, sinabi dito, and in hell. So sabi sa Luke chapter 16 verse 23, napunta yung mayaman sa impyerno at naamoy niya kung gaano kabaho sa impyerno. Sense of smell. No? Kasi sa impyerno ay mabaho. Hindi maganda sa impyerno. Pag ang tao napunta, yung kaluluwa ng tao napunta sa impyerno, katulad ng mayaman, no? Mabaho doon sa impyerno. Sa ilalim ng lupa yung impyerno, mga kapatid. At ayon ng Panginoon na ikay mapunta doon sa impyerno na kung saan mabaho. Yun yung sense of smelling. No? So makita po natin dyan,
Sabi po niya sa verse 23, yung una, sense of smell. No? Sabi niya, and in hell, he lift up his eyes being in torment. So, ano yung torments? Sobrang hirap, naranasan po ng mayaman. Nandun na po siya sa impyerno, pagdilat ng kanyang mata, nakita niya ang kanyang sarili, nasa impyerno na nakita niya ang kanyang sarili, nasa impyerno na, at naamoy niya kung gaano kabaho doon. At tormented po siya. Anong ibig sabihin yun? Hirap na hirap po siya sa impyerno. No? Kung ito yung impyerno na pinatunguhan ng mayaman, ay hirap. I-ano na lang natin, i-analyze na lang natin, no? Nasa impyerno siya. Mabaho yung lugar. No? May apoy. At doon, may makikita natin, walang hindi magandang lugar. No? Hindi kagaya sa langit. Salamat sa Panginoon, sa langit pupunta si Nani Debbie. At magandang lugar yung pupuntahan niya. Hindi doon sa mabahong lugar na pinuntahan ng mayaman. Amen? Ang tanong ko, gusto mo ba doon? Sa impyerno? Tanong ko, kaibigan, tanong ko sa iyo, ikaw nandito, safe ka na ba? Katulad ni nanay? Ligtas ka na ba? Nakagaya ni nanay, pag namatay ka, pupunta ka ba sa langit? Si nanay, nung siya yung namatay, siguradong langit siya. Kasi tinanggap niya at pinagtiwalaan ng Panginoon. Nasa kanya ang Panginoon. How about you? Pag namatay ka ngayon sa gabi ito, tiyak mo na ba kung saan pupunta ang iyong kaluluwa? Kailangan mo matiyak. Maging sigurista tayo pagdating sa ating patutunguhan. Walang pinipili ang kamatayan. Nanay, senior na siya. Mas bata ako sa kanya, pero nauna siya sa akin. Pero ang kamatayan, walang pinipili. Kahit bata, pwede mauna sa matanda. Kahit walang sakit, pwede mamatay yung walang sakit kaysa may sakit. Ako ano po? Kahit mayaman, pwede mamatay, katulad ng mayaman. No? Naunang namatay yung mahirap, pero namatay din yung mayaman. Pero kahit na mayaman siya, hindi ibig sabihin, pupunta na siya sa langit. Eh, napunta nga siya sa impyerno. Ako niyo po? Kaya walang pinipili ang kayaman, walang pinipili ang kamatayan. Kahit mayaman, pupunta sa impyerno kung hindi siya tatanggap at magtitiwala sa Panginoon. Sense of smell. No? Kaya makita po natin, no? Merong tinatawag na pang-amoy. At doon sa lugar ng impyerno, mabaho yung naamoy niya dahil nasa impyerno siya. Lake of fire. No? Kaya sinabi dito, no, number 2, sense of taste. Tingnan niyo po yung sense of taste dito sa verse number 24. Babasahin ko po. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip that tip of his finger in water and cool my tongue. Ano yung pangalawa? Sense of taste. Nauwaw si rich man. Sabi ni rich man, kay Father Abraham, ay idampi niya yung kanyang daliri sa tubig at ilagay niya sa kanyang labi upang hindi niya maranasan yung hirap doon sa impyerno kasi may apoy. Sobrang init. Kaya nagre-request siya kay Father Abraham, yung daliri ni Lazarus ay maisawsaw sa tubig at ilagay sa akin, ma'am, para ako'y guminhawa. Cool my tongue. Yun po ang sabi dyan, mga kapatid, ibig sabihin, sense of taste. Hindi siya makaramdam ng init o ng matinding init dahil nandun sa impyerno, yung mayaman. Tanong ko sa iyo, gusto mo doon sa impyerno? Merong sobrang hirap, no? May init. Ayaw ng Panginoon na ikaw'y mapunta sa impyerno. Ngayon, gusto mo sa impyerno? Yun yung naranasan ko ng mahirap. Nasa impyerno siya. At yun yung sense of taste. Nalalasahan niya kung gaano kahirap po sa impyerno. No? Tubig lang, isasawsaw yung daliri niya sa tubig para maginhawaan. Bakit? Pagdating sa impyerno, walang ginhawa. Tandaan niyo po. Ang kaluluwa na pupunta sa impyerno, katulad ng mayaman, walang ginhawang makukuha.
walang ginhawang makakamtahan yung kaluluwa ng tao pagdating sa impyerno. Kasi yung mayaman mismo, sinabi niya, tormented siya. Ano ibig sabihin ng tormented? Hirap na hirap. Sobrang hirap yung naranasan niya. Di kagaya ni Lazarus, nasa Abraham's bosom siya. Kaya sinabi ng Bible, comforted and tormented. Anong pagkakaiba na yung comforted? Siya ay maayos. Kino-comfort siya ni Father Abraham. No? Pero dito, tormented, hirap na hirap. Magkaiba yung kanila nga pong nararanasan. Mas maganda yung naranasan ni mahirap, ni Lazarus, kaysa naranasan ng mayaman na sobrang hirap. Kaya mas maganda sa langit. Amen? Hello? Mas maganda po sa langit. Kaya huwag po tayong aalis sa gabi ito na hindi kaligtas. Huwag kang aalis dito sa gabi ito na hindi ka tumanggap sa Panginoon at nagtiwala sa Panginoon. Kasi pag namatay ka, pupunta ka doon sa lugar ni mayaman. Pag hindi mo siya tinanggap at pinagtiwalaan. Hindi ko po kayo tinatakot kung ano yung sinasabi ng Bible. No? Kailangan magpasya kang tanggapin at pagtiwalaan sa Jesucristo bilang sarili mo tagapagligtas para hindi ka mapunta doon sa pinanggalingan, pinuntahan ng mayaman. Kundi magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, no? Katulad ng mga napunta sa langit. Isa na doon si Lazarus, yung mahirap. Pangatlong sense of touch. Sabi sa 24, no? That he may dip the tip of his finger. Tingnan niyo yung finger in water. So, yung finger na yon may sense of touch yun. Tormented siya. So, meron sa sense na talagang ay yung kamay niya nakakaranas ng hirap. No? Sense of touch. Sabi po niya, no? Sa verse 24. And cool my tongue, for I am tormented in this flame. Mayroon pong flame eh. Ano yung flame? May apoy. Kaya yung kamay, mga kapatid, nakakaramdam siya ng touch. No? So yung sense of touch, mahirap. Kaya yung mayaman, napunta po doon sa impyerno, nararamdaman niya ng kamay niya at ng katawan niya kung gaano kainit sa impyerno, kahirap sa impyerno kung wala ang Panginoon, pupunta ka doon. Kaya mas maganda magkaroon ka ng Panginoon para hindi ka mapunta doon sa impyerno. Nais mo ba mapunta sa langit? Sino dito nais mapunta sa langit? Pag namatay ka, gusto mo pumunta ka sa langit? Wala? Ayun. Salamat sa Panginoon. May mga pup nagtaas ng kanilang kamay. How about dito? Ayaw nyo pumunta sa langit? Kayo po dito. No? Sila lang po ba ang gusto pumunta? Kami gusto rin pumunta. So, kailangan po natin magmasya. Tanggapin mo si Kristo sa gabi ito, hindi ka magsisisi. Magkakaroon ka ng relasyon sa Panginoon sa Kristo, pupunta ka sa langit sa kanyang karyan. Katulad na mahirap na si Lazarus. Yung mayaman, wala po siyang pag-asa. Pero yung mahirap, may pag-asa. Salamat, binigyan ka ng pag-asa sa gabi ito. Sense of touch, ano yung una? Sense of smell. Pangalawa, sense of taste, sense of touch, sense of hearing. Dito po sa verse 24, nagkaroon ng dialogo si mayaman at si Abraham. Sabi po dito, nung mahirap, no? Sabi po ni Lazarus and ni rich man, and he cried and said, Father Abraham, have mercy on me. No? Father Abraham, mahambag ka sa akin. Have mercy on me. No? Sabi ni Abraham, Son, remember thou in thy lifetime received thy good things. Naalala mo ba? Nung ikaw ay nabubuhay pa, maganda ang buhay mo. Sabi dito sa verse 25, and likewise Lazarus evil things. Hindi maganda yun sa kanya, pero sa iyo maganda. Kasi mayaman ka, siya mahirap. Nakakakain ka ng mga masasarap, siya hindi. Ikaw ay nakakasuot ng magagandang damit, siya hindi. Pinaalala. So may dialogue, ibig sabihin, nandun yung pinatawag na may narinig po. No? Meron pong sense of hearing. Narinig ni Father Abraham, kasi si Father Abraham nandito kay Lazarus, narinig niya kung ano yung sinasabi ni rich man. Kaya sinabi niya, Father Abraham, have mercy on me.
mahabag ka sa akin. Meron akong 5 kapatid na nabubuhay. Gusto ko silang maligtas. Ayaw ko silang mapunta dito sa aking kinalalagyan sa impyerno. Gusto ko silang mapunta doon kay Lazarus sa langit. Tingnan niyo po, yung patay ang nananalangin sa buhay. Wala po sa Bible na ang buhay nananalangin sa patay. Ang buhay, hindi pinapanalangin ng patay. Ang patay ang nananalangin sa buhay. Nandun na po siya, patay na siya. Yung kaluluwa niya, pero pinapanalangin niya pa ang kanyang 5 kapatid na naandun sa lupa. Nako niyo? So, ang patay ang nananalangin sa buhay. Hindi ang buhay ang nananalangin sa patay. Nabasa niyo po yung Bible? Yung rich man ang nananalangin sa kanyang 5 kapatid. At sabi niya, Father Abraham, have mercy on me. Meron akong 5 kapatid, gusto ko silang maligtas. Ayaw ko silang mapunta dito sa impyerno. Kaya sa gabi ito, nais ng Panginoon, maaaring may nananalangin sa iyo. Gusto niya maligtas ka sa gabi ito. Sense of hearing. Narinig po yun ni Father Abraham, no? Na sinabi niya, have mercy on me. Okay, 5, dito na po tayo sa panguli. No? Sense of sight. Sense of sight. So verse 23, sabi dito, and in hell, he lift up his eyes being torments. So pagkamatay po ni rich man, pagdilat ng kanyang mata, he lift up his eyes. Sense of sight. No? Sense of sight. No? So nakita po niya ang kanyang sarili, nasa impyerno na siya. At sinabi niya, sa verse 23, being in torments. May S. Yung torments, may S. Ibig sabihin plural. No? Siya po, pagdilat na mata ng mayaman, siya po ay hirap na. Nasa impyerno na siya. Pero salamat, alam niyo po, gusto niya yung kanyang 5 kapatid na nabubuhay pa na sa lupa ay makakilala sa Panginoon. How about you? Meron ka bang desire na yung mahal mo sa buhay maligtas? Amen. Meron ka bang pag-ibig o pagmamahal sa mahal mo sa buhay na siya kung gusto mong pumunta sa langit? Meron ba tayong pag-ibig o pagmamahal na yung tao gusto natin mapunta sa langit? O wala kang pag-ibig? Meron ka bang desire na mapunta yung mahal sa buhay pumunta sa langit? Sa about time, merong pag-ibig ang katulad po ng mga nandito sa inyo. Gusto ng pastor ninyo, gusto ng ibang kapatiran nyo, pumunta kayo sa langit, mapunta kayo sa langit, kailangan nyo lang magpasyang tanggapin si Kristo bilang sarili nyong tagapagligtas. Pagtiwalaan nyo si Kristo at di kayo magsisisi, hindi kayo pupunta doon sa impyerno na pinapuntahan ng mayaman. Hindi kayo mapupunta sa impyerno, bagos mapupunta kayo sa langit. No? So, ano yung muna? Sense of? Hello? Yung 5 sense? Sense of smelling. No? Sumunod? Sense of taste. Number 3, sense of touch. Number 4, sense of hearing. And the last, sense of sight. 5 sense. 5 pandaman. No? Naranasan ng mayaman nung siya po ay nasa impyerno. Gusto mo bang maranasan? Huwag naman. Maganda maranasan natin sa langit na tayo pumunta doon. Tayo po ay mananalangin. Hilingan ko po kayo magsitayo. At nais ko po, kung nais ko po ay mapunta doon sa langit, nais ng Panginoon, magpasya ka. Sa gabi ito, inaanyahan kita na tanggapin mo si Kristo, pagtiwalaan bilang sarili mong tagapagligtas. Upang hindi mahuli ang lahat. Alam niyo po, sa mayaman nahuli ang lahat eh. Sayang yung pagkakataon na yung buhay pa siya sa lupa, sinamantala niya na magkaroon ng relasyon sa Panginoon sa Kristo, pero huli na ang lahat, namatay po siya nang walang relasyon sa Panginoon. How about you? If you will die tonight, are you for sure going to heaven? Kung ikaw'y mamamatay sa gabing ito,
Sigurado mo na ba na ikaw ay tutungo sa langit? Sa about time, tanggapin mo at pagtiwalaan sa Yesu Cristo. Kung nais mong tanggapin, ako po ay mananalangin, kaibigan, kapatid. Kung ikaw ay nais mo mapunta sa langit, sundan mo ang panalangin ko. Mahal ka ng Panginoon, ayaw kanyang mapunta sa impyerno. Gusto kanyang mapunta sa kanyang kaharian sa langit. Sumunod po kayo sa panalangin kung nais po kung nais po mapunta sa langit. Sundan niyo po ang panalangin ko. Panginoon, na nasa langit, salamat po sa aking napakinggan. Nakilala ko po ang aking sarili na isang makasalanan. Hindi ko alam ang aking patutunguhan pag ako'y namatay. Pero sa gabi ito, naliwanagan po ako sa aking sarili na kailangan kita, Panginoon. Ikaw, Panginoong Hesus, na namatay, inilibing, at muling nabuhay sa mga patay, patunay na ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Ako po ay magpapasya sa gabi ito, sa oras na ito, tinatanggap kita, pinagtitiwalaan kita bilang Diyos at personal na tagapagligtas ng aking kaluluwa. Upang dumating man ang kamatayan sa akin, ay mapunta ako sa langit. Salamat po sa buhay na walang hanggan, na iyong pangako sa sino magtatanggap sa iyo, ay bibigyan mo po ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa karapatan, kapangyarihan na ibinigay mo sa akin para maging anak mo. Sapagkat sinabi mo, ang sino mang tumanggap sa iyo, ay bibigyan mo ng kapangyarihan maging anak mo. Kaya salamat po. Ikaw na po ngayon ang naging tatay ko. Hindi na si Satanas, hindi ikaw, Panginoong Diyos. Salamat po. At ako po ay hindi na pupunta sa impyerno, bagkus ako'y pupunta na po sa langit pag ako'y namatay. Salamat po sa mga promises na ito na inyo nga pong ipinangako sa sino man pong nagtiwala sa inyo at tumanggap. Sa tanging pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Eh, sino po dito yung sumabay sa panalangin para tanggapin ng Panginoon? Meron po ba dito? Pero narinig na merong nagsalita sumabay. Meron po ba? Eh, okay, maya. No? Maganda nito, maging witness kayo, maging testimony kayo, maging patotoo kayo na kayo ay tumanggap sa Panginoon. Huwag niyong ikahiya na tinanggap niyo ang Panginoon. Mas lalo kayong maging masaya, no? Maging example na tinanggap niyo ang Panginoon. Anyone else na meron pong tumanggap sa Panginoon? Sa panalangin? Eh, mayroon lang narinig eh. Sabagay, ang Panginoon na nakakalam, no? Alam ng Panginoon kung tinanggap ko siya, hindi. Pero mas maganda lahat tayo tumanggap at hindi tayo pupunta doon sa lugar ng pinatunguhan ng mayaman, yung impyerno. Salamat po at dyan po tayo, pwede na po kayo makaupo. At salamat po sa inyong pagkikinig. Ngayon po, tawagin ko po si Ulitin po natin yung ang huling ulitin, hindi natin, pwede tayong tumayo ulit sa ating
Okay, tayo po mananalangin na po sa ating pagtatapos. Tayo po yumuko at manalangin. Pagpalang Diyos sa mga banal na nasa langit, salamat po sa gabing ito, sa dalawang gabi, Panginoon, ng funeral service sa burol po ni Nanay Levi. Salamat po, Panginoon. Nandiyan po ang mga mahal sa buhay ni Nanay Levi, mga kaibigan, mga churchmate, mga relatives, friends, neighbors, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kanila nga pong oras, panahon na ginugol para sa buhay po ni Nanay Levi, Panginoon. Sa kayong mga testimony, Panginoon, na aming nga pong narinig. Salamat po na naging alaala, Panginoon, yung mga ginawa po ni Nanay Levi sa buhay po ng bawat isa po sa amin, na dapat namin i-treasure ito. Higit sa lahat, yung mga ginawa ng Panginoon sa buhay po ni Nanay Levi at ng bawat ginawa ng Panginoong Diyos sa bawat isa po sa amin. Salamat po, Panginoon, yung buhay na meron kami ngayon, dapat namin itong mahalagaan. At salamat po na meron na kaming relasyon sa inyo, Panginoon. At kung meron kaming relasyon na ngayon, kayo ang magiging top priority ng aming buhay. Kayo ang magiging focus ng aming buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa aming pag-aaral sa servisyo nito. At ikaw ang mapuri, maluwalhati, Panginoong Diyos, ang Panginoon Jesucristo na aming tagapagligtas, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Tayo po ay